Magandang araw, grade 3. Kumusta kayong lahat? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at handa na namang matuto kahit nasa inyong mga tahanan lamang kayo. Ako nga pala ang inyong guro, Teacher Conrado. At ako ang makakasama ninyo sa ating Makabansa 3 lesson ngayong araw. Bago tayo magsimula, nais kong ihanda ninyo ang inyong sarili. Humanap ng tahimik na lugar sa inyong bahay upang makapag-focus sa ating aralin. Ihanda rin ang inyong kwaderno at lapis upang makasulat ng mahahalagang impormasyon at mga sagot sa ating mga gawain. Ngayong araw ay pag-aaralan natin ang isang napakahalagang paksa na makakatulong sa ating bilang mabuting mamamayan. Ang ating aralin ay pinamagatang mga paraan kung paano makatutulong ang bata sa maayos na pag-unlad ng pook sa lungsod ng Baguio. Maaaring isipin ninyo, Teacher, bata pa lamang kami. Makatutulong na ba kami sa ating lungsod? Ang sagot ay, oo. Hindi kailangan maging mayor, pulis, doktor o guro upang makatulong sa ating komunidad. Kahit bata pa lamang, marami na tayong magagawa upang maging malinis, ligtas, maayos at mas magandang tirahan ang ating komunidad. Sa ating aralin ngayong araw, malalaman natin ang iba't ibang paraan kung paano tayo makatutulong sa ating pamilya, paaralan, barangay at sa buong lungsod ng Baguio. Kaya handa na ba kayong matuto? Kung handa na, sabihin ng malakas, handang-handa na po kami, Teacher Conrado. Napakagaling! Simulan na natin ang ating aralin. Bago natin simulan ang ating talakayan, mahalagang malaman muna natin kung ano ang ating layunin sa araling ito. Basahin natin ng sabay-sabay ang ating layunin. Nakapagbibigay ng mga paraan kung paano makatutulong ang bata sa maayos na pag-unlad ng pook. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Kapag sinabi natin layunin, itong nais nating matutuhan at magawa pagkatapos ng ating aralin. Sa pagtatapos ng video lesson na ito, inaasahan kong kaya na ninyong magbigay ng iba't ibang paraan kung paano makatutulong ang isang batang tulad ninyo sa pagpapaunlad ng inyong komunidad. Hindi lamang ito basta pagsasaulo ng mga sagot. Mas mahalaga na isabuhay ninyo ang ating mga natutuhan. Halimbawa, kung alam mong mahalagang magtapon ng basura sa tamang basurahan, ngunit hindi mo naman ito ginagawa, masasabi ba natin natutuhan mo ang aralin? Siyempre, hindi. Ang tunay na pagkatuto ay nakikita sa ating mga kilos at ginagawa araw-araw. Habang nanonood kayo ng video, gusto kong isipin ninyo ang inyong sarili. Tanungin ninyo ang inyong sarili. Ginagawa ko ba ang paraang ito? Kapag oo ang sagot ninyo, pagpatuloy ninyo ang mabuting gawain. Kapag hindi pa, ngayon ang tamang panahon upang simulan. Kaya makinig ng mabuti dahil marami tayong bagong matututuhan ngayong araw. Bago tayo magpatuloy sa ating bagong aralin, balikan muna natin ang ating napag-aralan nung nakarang araw. Napakahalaga ng balik-aral dahil naalala natin ang ating mga dating natutuhan at mas madali nating mayugnay ang bagong aralin. Narito ang ating tanong. Magbigay ng bagong alituntunin o batas sa lungsod ng Baguio. Huwag muna ninyong tignan ang susunod na bahagi ng video. Pag-isipan muna ninyo ang inyong sagot. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo. Tapos na ba kayo? Tingnan natin kung pareho tayo ng sagot. Isa sa mga bagong alituntunin ay ang gustong paghihiwalay ng basura o waste segregation. Ibig sabihin, ang nabubulok na basura ay inilalagay sa tamang lalagyan at hiwalay naman ang mga di nabubulok at maaaring i-recycle. Bakit mahalaga ang paghihiwalay ng basura? Pag maayos ang paghihiwalay ng basura, mas madali itong makolekta at maiproseso. Nakatutulong din ito upang mabawasan ang polusyon at mapanatiling malinis ang ating lungsod. Isa pang halimbawa ay ang pagbabawal sa pagtatapon ng basura kung saan-saan. Kapag nagtatapon tayo ng basura sa ilog, kanal o kalsada, maaari itong magdulot ng pagbara ng mga kanal na nagiging sanhi ng pagbaha kapag malakas ang ulan.
Hindi lamang iyon, magiging marumi rin ang ating kapaligiran at maaaring pamahayan ng mga lamok, langaw at daga na nagdadala ng iba't ibang sakit. Maaari ring sabihin ang pagsunod sa mga batas trapiko. Halimbawa, pagtatawid sa tamang tawiran, paghihintay sa berdeng ilaw at pag-iingat sa pagtawid sa kalsada. Kapag sumusunod tayo sa mga batas trapiko, naiiwasan ang aksidente at napapanatili ang kaligtasan ng lahat. Ngayon naman, gusto kong tanungin kayo, sa inyong bahay, alin sa mga alituntuning ito ang palagi ninyong sinusunod? Isipin ninyo ang inyong sagot. Napakagaling! Ang mga simpleng alituntunin na ating sinusunod araw-araw ay malaking tulong upang maging maayos ang ating komunidad. Ngayon naman ay dumako tayo sa ating pagganyak. Basahin natin ang tanong. Tama ba na sumali ang mga bata sa paglilinis sa barangay? Ano kaya ang inyong sagot? Kung sa tingin ninyo ay oo, itaas ninyo ang inyong kanang kamay. Kung hindi, itaas naman ang inyong kaliwang kamay. Bibigyan ko kayo ng ilang segundo upang makapag-isip. Ang tamang sagot ay oo. Tama na sumali ang mga bata sa paglilinis sa barangay. Ngunit maaaring itanong ninyo, Teacher, bata pa lamang kami. Ano naman ang maitutulong namin? Napakarami. Halimbawa, maaari kayong tumulong sa pagpulot ng mga kalat, pagwawalis ng bakuran, pagtatanim ng mga halaman, pagdidilig ng mga puno at tamang pagtatapon ng basura. Hindi naman kayo utusang gumawa ng mabigat na gawain. Ang mga gawain ay naaayon sa inyong edad at kakayahan. Kapag tumutulong tayo sa paglilinis ng barangay, nagiging mas malinis ang ating kapaligiran. Kapag malinis ang paligid, mas kaunti ang mikrobyo at mas maliit ang posibilidad na magkasakit ang mga tao. Bukod dito, magiging mas maganda ring tignan ang ating barangay at mas magiging maayos ang pamumuhay ng lahat. Ngayon, gusto kong pag-isipan ninyo ito. Kung magkakaroon ng cleanup drive sa inyong barangay sa darating na Sabado at iinimbitahan kayong sumama kasama ang inyong mga magulang, sasalib ba kayo? Bakit? Pag-isipan ninyo ang inyong sagot. Napakaganda ng iyong naging desisyon kung ang sagot ninyo ay oo. Ang isang mabuting bata ay hindi lamang mahusay sa pag-aaral, kundi marunong ding tumulong sa komunidad. Ngayong natapos na natin ang ating balik-aral at pagganyak, handa na ba kayong matutuhan ang iba't ibang paraan kung paano tayo bilang mga bata ay makatutulong sa maayos na pagunlad ng ating komunidad? Kung handa na, sabihin ninyo ng malakas, handa na po kami, Teacher Conrado. Napakagaling! Ngayon ay isa-isahin natin ang iba't ibang paraan kung paano makatutulong ang isang bata sa maayos na pagunlad ng pook sa lungsod ng Baguio. Bago natin simulan ang bawat paraan, gusto kong tandaan ninyo ang isang mahalagang bagay. Maraming tao ang nagsasabi na ang mga bata ay maliit pa lamang kaya wala pa silang magagawa para sa kanilang komunidad. Ngunit alam ba ninyo na mali ang paniniwalang iyon? Ang bawat mabuting gawain, gaano man ito kaliit, ay may malaking maitutulong kapag sama-sama itong ginagawa ng lahat. Halimbawa, kung bawat bata ay nagtatapon ng basura sa tamang basurahan, magiging malinis ang buong paralan. Kung bawat pamilya naman ay naglilinis ng kanilang bakuran, magiging malinis ang buong barangay. Kapag nagiging malinis ang barangay, magiging maayos ang buong lungsod. Kaya tandaan ninyo, ang pagunlad ng isang komunidad ay nagsisimula sa bawat mamamayan, kahit bata pa lamang. Habang ipinapaliwanag ko ang bawat paraan, gusto kong isipin ninyo kung ginagawa ninyo ito sa inyong bahay, paaralan o barangay. Kung ginagawa ninyo ito, bigyan ninyo ang inyong sarili ng thumbs up. Kung hindi pa, isipin kung paano ninyo ito maaaring simulan, gawin pagkatapos ng ating aralin. Handa na ba kayo? Simulan na natin ang unang paraan.
Ang unang paraan ay panatilihing malinis ang kapaligiran sa pamamagitan ng tamang pagtatapon at paghihiwalay ng basura. Napakahalaga ng paraang ito dahil ang kalinisan ay nakatutulong upang maging ligtas at malusog ang ating komunidad. Ano kaya ang ibig sabihin ng tamang pagtatapon ng basura? Kapag sinabi natin tamang pagtatapon ng basura, inilalagay natin ang ating basura sa tamang basurahan at hindi basta-basta itinatapon sa kalsada, kanal, ilog o bakanteng lote. Samantala, ang paghihiwalay ng basura ay nangangahulugang hindi natin pinagsasama-sama ang lahat ng basura. May mga nabubulok tulad ng balat ng prutas at gulay. Mayroon ding di nabubulok tulad ng plastik at lata. Mayroon ding mga maaaring i-recycle tulad ng bote, papel at karton. Kapag maayos nating pinaghihiwalay ang basura, mas madali itong makolekta at maiproseso. Mas kaunti rin ang basura na mapupunta sa mga tambakan. Ngayon naman, isipin ninyo ito. Halimbawa, kumain kayo ng tsokolate habang nanonood ng telebisyon. Pagkatapos ninyong kainin ang tsokolate, ano ang gagawin ninyo sa balot ng tsokolate? A. Itatapon sa sahig. B. Ilalagay sa bulsa. Or letter C. Itatapon sa tamang basurahan. Pag-isipan ninyo ang inyong sagot. Ang tamang sagot ay letter C. Itatapon sa tamang basurahan. Bakit? Dahil ang simpleng pagtatapon ng basura sa tamang lugar ay malaking tulong upang mapanatiling malinis ang ating paligid. Ngayon naman, gusto kong tanungin kayo, sa inyong bahay, sino ang karaniwang naghihiwalay ng basura? Kayo ba? Ang inyong nanay? Ang inyong tatay? O sama-sama kayo nagtutulungan? Napakaganda kung lahat ng miyembro ng pamilya ay nagtutulungan sa wastong pamamahala ng basura. Tandaan ninyo, ang isang responsableng bata ay marunong magtapon ng basura sa tamang lugar at tumutulong sa pagpapanatiling malinis ang kapaligiran. Narito naman ang ikalawang paraan. Magtanim at mag-alaga ng mga halaman at puno upang makatulong sa pangangalaga ng kalikasan. Bakit kaya mahalaga ang pagtatanim ng mga halaman at puno? Una, nagbibigay ang mga puno ng sariwang hangin na ating nilalanghap araw-araw. Pangalawa, nagbibigay ito ng dilim lalo na kapag mainit ang panahon. Pangatlo, nakatutulong ito maiwasan ang pagbaha dahil sinisipsip ng mga ugat ng puno ang tubig ulan. Bukod dito, maraming hayop tulad ng mga ibon at paru-paro ang naninirahan sa mga puno at halaman. Kaya kapag nakapagtanim tayo, hindi lamang tao ang ating natutulungan, kundi maging ang kalikasan. Ngayon ay may tanong ako sa inyo. May halaman ba kayo sa inyong bahay? Kung mayroon, anong halaman iyon? Bulaklak ba? Gulay? Prutas? O puno? Sabihin ninyo ng malakas ang inyong sagot. Napakaganda! Ngayon naman, isipin ninyo ito. Kung mayroon kayong bagong tanim na halaman, ngunit hindi ninyo ito dinidiligan araw-araw, ano kayang mangyayari? Tama, unti-unti itong malalanta at maaaring mamatay, kaya hindi sapat ang magtanim lamang. Mahalaga ring alagaan ito sa pamamagitan ng pagdilig, pag-alis ng damo at pagprotekta rito laban sa pagkasira. Kapag inalagaan natin ang ating mga halaman at puno, inaalagaan din natin ang ating kinabukasan. Narito naman ang ikalawang paraan. Magtanim at mag-alaga ng mga halaman at puno upang makatulong sa pangangalaga ng kalikasan. Bakit kaya mahalaga ang pagtatanim ng mga halaman at puno? Una, nagbibigay ang mga puno ng sariwang hangin na ating nilalanghap araw-araw. Pangalawa, nagbibigay ito ng lilim lalo na kapag mainit ang panahon. Pangatlo, nakatutulong itong maiwasan ang pagbaha dahil sinisipsip ng mga ugat ng puno ang tubig ulan. Bukod dito, maraming hayop tulad ng mga ibon at paru-paro ang naninirahan sa mga puno at halaman.
Kaya kapag nagtanim tayo, hindi lamang tao ang ating natutulungan kundi maging ang kalikasan. Ngayon ay may tanong ako sa inyo. May halaman ba kayo sa inyong bahay? Kung mayroon, anong halaman iyon? Bulaklak ba? Gulay? Prutas? O puno? Sabihin ninyo ng malakas ang inyong sagot. Napakaganda! Ngayon naman, isipin ninyo ito. Kung mayroon kayong bagong tanim na halaman, ngunit hindi ninyo ito dinidiligan araw-araw, ano kaya ang mangyayari? Tama, unti-unti itong malalanta at maaaring mamatay, kaya hindi sapat ang pagtatanim lamang. Mahalaga ring alagaan ito sa pamamagitan ng pagdilig, pag-alis ng damo, at pagprotekta rito laban sa pagkasira. Tandaan, kapag inalagaan natin ang ating mga halaman at puno, inaalagaan din natin ang ating kinabukasan. Ang ikatlong paraan ay sumunod sa mga alituntunin at batas ng komunidad tulad ng mga batas sa kalikasan, trapiko at pangangalaga sa mga pampublikong lugar. Ano kaya ang ibig sabihin ng pagsunod sa batas? Ang batas ay ginagawa upang mapanatiling ligtas, maayos at disiplinado ang ating komunidad. Halimbawa, may batas na nagsasabing bawal magtapon ng basura kung saan-saan. May batas din tungkol sa tamang pagtawid sa pedestrian lane at pagsunod sa ilaw trapiko. Sa paaralan naman, may mga alituntunin tulad ng pagsusuot ng tamang uniforme, pagpasok ng maaga, paggalang sa guro at kaklase, at pag-aalaga sa mga kagamitan. Tanungin natin ang ating sarili. Bakit kaya mahalagang sumunod sa mga batas at alituntunin? Tama, kapag sumusunod tayo sa batas, nagiging ligtas ang ating sarili at ang ibang tao. Nagiging maayos din ang ating komunidad dahil alam ng bawat isa ang kanilang responsibilidad. Ngayon, isipin ninyo ito. Habang naglalakad kayo kasama ang inyong magulang, pula ang ilaw trapiko, ngunit gusto ninyong tumawid agad. Ano ang dapat ninyong gawin? Tama, maghintay hanggang maging ligtas at berde ang ilaw. Dahil ang pagsunod sa batas trapiko ay nakatutulong upang maiwasan ang aksidente. Narito naman ang ikaapat na paraan. Makilahok sa mga gawaing pangkomunidad tulad ng cleanup drive, tree planting at iba pang programang pangkalikasan. Ano ang ibig sabihin ng pakikilahok? Ang pakikilahok ay nangangahulugang aktibo tayong tumutulong at nakikibahagi sa mga gawaing ginagawa ng ating komunidad. Halimbawa, kapag may cleanup drive sa inyong barangay, maaari kang tumulong sa pagpupulot ng mga basura o pagwawalis sa mga lugar na ligtas para sa mga bata. Kapag may tree planting activity naman, maaari kang tumulong sa pagtatanim at pagdidilig ng mga punla sa gabay ng mga nakatatanda. Hindi mahalaga kung maliit lamang ang ating nagagawa. Ang mahalaga ay mayroon tayong malasakit at handang tumulong sa ating komunidad. Ngayon ay pag-isipan ninyo ito. Kung ang inyong barangay ay mag-aanunsyo ng cleanup drive ngayong Sabado, at inimbitahan ang mga bata na tumulong kasama ang kanilang mga magulang, sasali ba kayo? Bakit? Kung ang sagot ninyo ay oo, napakaganda ng inyong desisyon. Ang pakikilahok sa mga gawaing pangkomunidad ay nagpapakita na mahal ninyo ang inyong barangay at nais ninyong maging malinis, ligtas at maayos ito para sa lahat. Tandaan ninyo grade 3, ang pag-unlad ng ating komunidad ay hindi lamang responsibilidad ng mga opisyal ng barangay o ng mga matatanda. Bahagi rin tayo nito sa pamamagitan ng ating pakikilahok at pagtutulungan, nagiging mas maganda at mas maayos ang ating pook para sa lahat. Magaling grade 3! Marami na tayong natutuhan tungkol sa iba't ibang paraan kung paano makatutulong ang mga bata sa pag-unlad ng ating komunidad. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang isa pang mahalagang paraan. Basahin natin lahat. Igalang at mapangalagaan ang mga pampublikong lugar gaya ng mga parke, palaruan, paaralan at aklatan.
Ano kaya ang ibig sabihin ng pampublikong lugar? Kapag sinabi nating pampublikong lugar, ito ay ang mga lugar na maaaring gamitin ng lahat ng tao sa ating komunidad. Hindi ito pagmamay-ari ng isang tao lamang. Lahat tayo ay may karapatang gumamit ng mga ito. Kaya naman, tungkulin din nating pangalagaan ang mga ito. Halimbawa ng mga pampublikong lugar ay ang parke, kung saan tayo maaaring maglakad, maglaro o mag-ehersisyo. Mayroon ding palaruan, kung saan maaaring maglaro ang mga bata. Kasama rin ang paaralan, kung saan tayo natututo araw-araw. At mayroon ding aklatan o library sa Ingles, kung saan maaari tayo magbasa at humiram ng mga aklat upang mas madagdagan ang ating kaalaman. Kapag inalagaan natin ang mga pampublikong lugar, mas nagiging malinis, maganda at ligtas ang mga ito para sa lahat ng gumagamit. Isa pang halimbawa, kung may upuan sa parke, tama bang sulatan ito gamit ang pentel pen o kutsilyo? Siyempre, hindi. Kapag sinisira natin ang mga pampublikong kagamitan, maraming tao ang hindi makakagamit nito ng maayos. Kaya bilang mabubuting bata, lagi nating tandaan na gamitin ng maayos ang mga pampublikong lugar at alagaan ang mga ito na parang sarili nating pag-aari. Ngayon naman ay basahin natin ang susunod na paraan. Pahalagahan ang kultura at tradisyon sa pamamagitan ng pakikilahok sa mga pagdiriwang at paggalang sa mga kaugalian ng komunidad. Ano kaya ang ibig sabihin ng kultura? Ang kultura ay tumutukoy sa paraan ng pamumuhay ng mga tao, kasama rito ang kanilang mga paniniwala, kaugalian, sining, pananamit, pagkain at mga pagdiriwang. Samantala, ang tradisyon ay ang mga gawaing paulit-ulit na ginagawa at ipinapasa ng mga nakakatanda sa mga nakakabata. Bilang mga batang naninirahan sa lungsod ng Baguio, napakaswerte ninyo dahil mayaman ang ating lungsod sa kultura at tradisyon. Halimbawa, pinagdiriwang natin ang Panagbanga Festival kung saan makikita natin ang makukulay na float, sayawan at iba't ibang pagtatanghal. Ipinapakita nito ang kagandahan ng ating lungsod at ang pagkakaisa ng mga mamamayan. Ngayon naman ay may tanong ako. Nakasali na ba kayo sa isang pagdiriwang sa inyong paaralan o barangay? Ano ang inyong ginawa? Napakaganda! Kapag nakikilahok tayo sa mga pagdiriwang at iginagalang natin ang kultura ng ating komunidad, ipinapakita nating mahal natin ang ating lugar at pinapahalagahan natin ang ating pinagmulan. Tandaan ninyo grade 3, ang kultura at tradisyon ay bahagi ng ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino at bilang mamamayan ng Baguio. Basahin naman natin ang susunod. Maging responsable at matulungin sa pamilya, paaralan at komunidad sa pamamagitan ng pakikipagtulungan at bayanihan. Ano ang ibig sabihin ng responsable? Ang pagiging responsable ay nangangahulugan ng pagtupad sa ating mga tungkulin kahit walang nag-uutos sa atin. Halimbawa, inaayos natin ang ating higaan pagkagising sa umaga. Pangalawa, inililigpit natin ang ating mga laruan pagkatapos maglaro. Pangatlo, ginagawa natin ang ating takdang aralin. At pang-apat, tumutulong tayo sa ating mga magulang sa mga simpleng gawaing bahay. Ano naman ang ibig sabihin ng matulungin? Ang pagiging matulungin ay ang kusang pagtulong sa iba na walang hinihintay na kapalit. Halimbawa, tinutulungan natin ang ating kaklase na nahihirapan sa aralin o ang ating kapatid sa pag-aayos ng kanilang gamit. Narinig na ba ninyo ang salitang bayanihan? Ang bayanihan ay pagtutulungan ng mga tao upang matapos ang isang gawain. Noong unang panahon, nagtutulungan ang buong komunidad sa pagbubuhat ng bahay. Sa kasalukuyan, makikita natin ang bayanihan kapag sama-samang naglilinis ang mga tao o nagtutulungan kapag may nangangailangan. Ngayon ay, tanungin natin ang ating sarili. Ano ang maitutulong ko sa aking pamilya simula ngayong araw?
Napakaganda ng inyong mga naisip. Ang pagiging responsable at matulungin ay nagsisimula sa ating tahanan. Narito ang huling paraan. Ating basahin. Maging mabuting halimbawa sa kapwa-bata sa pagsunod sa mga alituntunin at pangangalaga sa kapaligiran. Ano kaya ang ibig sabihin ng maging mabuting halimbawa? Ibig sabihin, ginagawa natin ang tama upang makita ito ng ibang tao at sila rin ay mahikayat na gumawa ng mabuti. Halimbawa, kapag nakita ng inyong kaklase na palagi kang nagtatapon ng basura sa tamang basurahan, maaari kang niyang tularan. Kapag nakita nilang magalang ka sa iyong mga guro at magulang, maaari rin silang matutong maging magalang. Kapag nakita nilang tumutulong ka sa paglilinis ng inyong barangay, maaari rin silang sumama sa mga gawaing pangkomunidad. Ngayon ay isipin ninyo ito. Kung may kaklase kang nagtapon ng basura sa sahig, ano ang mas magandang gawin? A. Gayahin siya. B. Pagsabihan siya ng maayos at hikayatin siyang itapon ito sa tamang basurahan. Ang tamang sagot ay D. Dahil ang isang mabuting halimbawa ay hindi lamang gumagawa ng tama, kundi hinihikayat din ang iba na gawin ang tama. Ngayong natapos na natin ang ating talakayan, tingnan natin kung naunawaan ninyo ang ating aralin. Basahin natin ang panuto. Magbigay ng paraan kung paano makatutulong ang bata sa maayos na pag-unlad ng pook. May 5 salita o parirala na magsisilbing gabay sa inyong pagsagot. Sa bawat bilang, isipin kung ano ang tamang paraan na natutuhan natin sa ating aralin. Huwag munang tignan ang aking sagot. Subukan ninyo munang sagutin ng mag-isa. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo sa bawat bilang. Una, basura. Ano ang maaari mong gawin tungkol sa basura? Maaaring panatilihing malinis ang kapaligiran sa pamamagitan ng tamang pagtatapon at paghihiwalay ng basura. Ikalawa, pangangalaga sa kalikasan. Ano ang maaari mong gawin? Tama, magtanim at mag-alaga ng mga halaman at puno upang makatulong sa pangangalaga sa kalikasan. Pangatlo, clean up drive at tree planting. Ano ang dapat gawin? Magaling! Makilahok sa mga gawaing pangkomunidad tulad ng clean up drive at tree planting. Pang-apat, pampublikong lugar gaya ng mga parke, palaruan, paaralan at aklatan. Ano ang dapat gawin? Mahusay, igalang at pangalagaan ang mga pampublikong lugar tulad ng mga parke, palaruan, paaralan at aklatan. At ang panghuli, kapwa-bata. Ano ang maaari mong gawin? Magaling! Maging mabuting halimbawa sa kapwa-bata sa pamamagitan ng pagsunod sa mga lituntunin at pangangalaga sa kapaligiran. Kung tama ang karamihan sa inyong mga sagot, binabati ko kayo. Pinakita nito na naunawaan ninyo ang ating aralin. Bago tayo magpatuloy sa ating huling gawain, balikan natin ang pinakamahalagang aral ngayong araw. Narito ang tanong. Paano tayo makatutulong sa pagpapanatiling malinis, ligtas at maayos ang ating komunidad? Pag-isipan muna ninyo ang inyong sagot. Napakaganda ng inyong mga idea. Tandaan natin na kahit bata pa lamang tayo, marami na tayong magagawa para sa ating komunidad. Maaari tayong magtapon ng basura sa tamang basurahan, magtanim at mag-alaga ng mga halaman, sumunod sa mga batas at alituntunin, makilahok sa mga gawaing pangkomunidad, pangalagaan ang mga pampublikong lugar, pahalagahan ang kultura at tradisyon,
maging responsable at matulungin, at maging mabuting halimbawa sa ating kapwa. Kapag sama-sama nating ginagawa ang mga simpleng gawain ito, araw-araw, nagiging mas malinis, mas ligtas, at mas maunlad ang ating komunidad. Tandaan ninyo ang kasabihang ito, ang pagbabago sa komunidad ay nagsisimula sa ating sarili. Ang bawat mabuting gawa, gaano man ito kaliit, ay may malaki may tutulong kapag sama-sama natin ginagawa. Binabati po kayo. Una, ano ang dapat gawin upang mapanatiling malinis ang kapaligiran? Narito ang mga pagpipilian. A. Magtapon ng basura kung saan-saan. B. Paghiwalayin at itapon ang basura sa tamang lalagyan. C. Iwan ang basura sa parke. Huwag muna ninyong sabihin ang sagot. Basahin ninyong muli ang bawat pagpipilian. Pag-isipan kung alin ang nagpapakita ng wastong pangangalaga sa ating kapaligiran. Tapos na ba kayo? Tignan natin ang tamang sagot. Ang tamang sagot ay B. Paghiwalayin at itapon ang basura sa tamang lalagyan. Narito naman ang ikalawang tanong. Alin ang nagpapakita ng pangangalaga ng kalikasan? Alin ang nagpapakita ng pangangalaga sa kalikasan? Narito ang mga pagpipilian. A. Pagputol ng mga puno. B. Pagtatanim at pag-aalaga ng mga halaman. C. Pagsunog ng mga basura. Ang tamang sagot ay titik B. Pagtatanim at pag-aalaga ng mga halaman. Ikatlong tanong, ano ang dapat gawin ng isang mabuting mamamayan sa komunidad? Ano ang dapat gawin ng isang mabuting mamamayan sa komunidad? A. Sumunod sa mga batas at alituntunin. B. Baliwalain ang mga batas trapiko. C. Sirain ang mga pampublikong lugar. Ang tamang sagot ay titik A. Sumunod sa mga batas at alituntunin. Ikaapat, ikalimang tanong at panghuling tanong, paano ka magiging mabuting halimbawa sa iyong kapwa? Paano ka magiging mabuting halimbawa sa iyong kapwa? A. Pagsunod sa mga lituntunin at pangangalaga sa kapaligiran. B. Paglabag sa mga tuntunin ng paaralan. C. Pagwawalang bahala sa mga pampublikong lugar. Ang tamang sagot ay A. Pagsunod sa mga alituntunin at pangangalaga sa mga kapaligiran. Binabati ko kayo grade 3. Natapos ninyo ang ating aralin ngayong araw.
para sa inyong dagdag na gawain, papadala ko ang link ng inyong Wayground activity. Ngayon ay alam na ninyo na kahit bata pa lamang kayo, marami na kayong magagawa upang makatulong sa maayos na pagpapaunlad ng inyong komunidad. Maaari kayong magtapon ng basura sa tamang lalagyan, magtanim at mag-alaga ng mga halaman, sumunod sa mga batas at alituntunin, makilahok sa mga gawaing pangkomunidad, pangangalaga ng mga pampublikong lugar, pahalagahan ang kultura at tradisyon, pagiging responsable at matulungin, at maging mabuting halimbawa sa inyong kapwa. Huwag nating hayaang manatili lamang sa ating isip ang mga natutuhan natin ngayon. Mas mahalaga na isabuhay at gawin natin ang mga ito sa ating tahanan, paaralan at komunidad. Sa bawat mabubuting gawa na ating ginagawa, nakatutulong tayo upang maging mas malinis, mas ligtas at mas maunlad ang lungsod ng Baguio at ang ating bansa. Maraming salamat sa inyong pakikinig at aktibong pakikibahagi sa ating pre-recorded lesson. Ako muli ang inyong guro, Teacher Conrado. Mag-ingat kayo palagi, ipagpatuloy ang paggawa ng mabuti at hanggang sa muli, paalam!